ng bayan mo, iba pong Jesus Nazareno. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, ay aminin na natin ang ating mga nagawang pagkakasala, ang ating mga kasalanan na dala ng ating kahinaan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa pagluklok mo kay Kristo sa iyong kanan at sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa iyong bigay, ang aming katapatan ay lalong madagdagan at kami ay sumapit sa kapupunan ng pananalig na tunay sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay mainiwan ditong isang bilanggo. Wika niya, nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatandang mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong mga pagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sila sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya naman hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang reliyon at sa isang taong ang pangalang Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya'y litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukan, matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy may luklukang, matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy may luklukang, matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay, magaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy may luklukang, matatag sa kalangitan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Alleluia, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya, at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat maikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan
hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipaalala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, ay halos patapos na po tayo sa ating mga ebanghelyo at pagninilay sa muling pagkabuhay. At ngayon ngang linggo ay ating ipinagdiriwang ang linggo ng Pentecostes, na kung saan ang pangako ng Diyos ay kanyang tinupad sa kanyang mga apostoles, sa kanyang mga alagad, na magpapadala siya ng Espiritu Santo upang sa kanila ay gumabay. Napakaganda po ng ating gospel ngayon kung atin itong napakinggan ng mabuti at napagnilayan ng mabuti ang ating ebanghelyo. While I was reflecting the gospel, isa lang yung nasasabi ko. Yung sinabi ko sa sarili ko, napakabait ng Diyos, napakaganda ang nilalaman ng kanyang kalooban, sapagkat hindi nagbabago ang pakikitungo ng Diyos sa kanyang mga apostoles at sa kanyang mga alagad. Hindi nagbago ang pagtingin ng Diyos sa kanyang pakikipagrelasyon sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostoles. At sa gayon, ganon din sa buhay natin. Ang Diyos ay hindi nagbabago ang kanyang pakikitungo sa atin, ang kanyang pagmamahal sa atin, ang kanyang awa sa atin. Hindi yan nagbabago. Tayo lang ang nagbabago sa pagmamahal at pakikitungo natin sa Diyos. Mga kapatid, bakit ko po yan nasabi na hindi nagbabago ang pagmamahal at pakikitungo at pakikipagrelasyon ng Diyos sa kanyang mga apostoles at sa kanyang mga alagad? Sapagkat bago pa humarap ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagpapakasakit at kanyang kamatayan, ay marami ng mga kahinaan, pagkakasala ang kanyang mga alagad, lalong-lalo na ang kanyang mga apostoles na tinuring niyang kaibigan. Papansinin natin, si Pedro, he denied Jesus when someone asked Peter, "Di ba kasama ka ng taong iyan?" Ano ang sagot ni Pedro? "Hindi ko kilala yan. Hindi ko kasama yan. Hindi ko kaibigan yan." 3 beses niyang hindi kinilala ang ating Panginoon. At nung makita na ng mga apostoles at ang mga alagad ng ating Panginoon, ang mga sundalo, ang mga tabak, anong ginawa nila? Napanghinaan sila ng loob. Iniwan nila ang ating Panginoon. Di ba? Sabi nga natin sa Pilipino, ang tunay na kaibigan, ang mabuting kaibigan ay walang iwanan sa hirap man o ginhawa. Pero itong mga apostoles na ito, ang mga alagad ni Jesus, iniwan siya sa kahirapan, sa kaniyang pagdurusa. At masakit nga na itong si Pedro na kaibigan na Jesus ay hindi niya kinilala ang ating Panginoon. Kung Pilipino pa siguro ito ang ating Panginoon, malamang sa Facebook na unblock na tong mga apostoles na ito. Malamang sa mga group chat natin, si Jesus nag-left the group na. No? Malamang hindi niya pinapansin ang kanyang mga kaibigan. At sabi niyang, ipagkakatiwala ko na lang ang iba sa simbahan. Kasi mga sinungaling naman kayo. Sabi mo, Pedro, hindi mo ako iiwan.
sa hirap at ginhawa, nakakita ka lang ng mga sundalo, natakot ka, at iniwan niyo akong lahat. Di ba? Kaya sa aking pagninilay, nasasabi ko talaga na hindi talaga nagbabago ang pakikitungo at relasyon, pag-ibig at awa ng Diyos sa kaniyang mga apostoles. Kasi pwede naman, di ba? Pwede naman na sabihin ng ating Panginoon, babalik ako, muling mabuhay, ngunit hindi na ako babalik sa aking mga alagad. Ipagkakatiwala ko na lang ang iba sa simbahan. Si Pedro, na naging unang Santo Papa ng simbahan, magsiselect na lang ako ng iba. Yung hindi ako iiwan dahil pinanindigan ninyo at nakita ko na iniwan niyo ako. Pero iba ang plano ng Diyos. Bumalik ang ating Panginoon sa kaniyang mga apostoles at hindi nagbago ang kaniyang pakikitungo. Sa halip, sinabihan pa niya si Pedro sa ating ebanghelyo, Pedro, iniibig mo ba ako? Pedro, Peter, do you love me? Peter, do you love me? And that is the equivalent on how Peter denied Jesus in 3 times. At gayon din, tinanong din si Pedro ng ating Panginoon, makatlong beses kung iniibig niya ba ang ating Panginoon. Sa buhay natin, dapat tayong magpasalamat sa ating Panginoon, ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, sapagkat tayo din sa buhay natin, meron din tayong kahinaan na kung saan maraming beses tayong humiwalay sa awa at pagmamahal ng Diyos. Maraming beses din tayong humiwalay sa simbahan. May mga iilan siguro sa inyo dito na ngayon lang bumalik nagsimba. May mga iilan siguro sa inyo dito, ngayon lang nakabalik sa awa at pagmamahal ng Diyos. Pero sa mga araw na iyon, maraming beses sa buhay natin na nakakalimutan natin ang Diyos. Ngayon ang tanong, nagbago ba ang pakikitungo ng Diyos sa inyo? Nagbago ba ang pag-ibig ng Diyos sa inyo? Sa pagbalik mo ngayon, alam na alam ko, siguro umiiyak ka. Sa pagbalik mo ngayon, sa pagmamahal ng Diyos, siguro masasabi mong napakalaki ang galak ng iyong puso sapagkat sinabi mo, Panginoon, maraming beses kitang iniwan, nakagaya din ni Pedro na hindi kita kinilala, pero napatanto ko na hindi pala nagbago ang iyong pakikitungo sa akin. Hindi pala nagbago ang iyong pakikipagrelasyon mo sa akin. Na kahit sa mahabang panahon na kinalimutan kita, mahal mo pa rin ako kahit anuman ang malaking pagkakasala na aking binigay sa iyo. Kaya sa araw na ito, pasalamatan natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno sapagkat hindi nagbago ang kanyang pakikitungo sa atin. Hindi nagbago ang kanyang pagmamahal sa atin. Tayo lang ang nagbabago. Tayo lang ang humihiwalay sa Diyos. Tayo lang ang bumibitiw na hawakan ang Diyos. Pero ang Diyos, kahit sino ka man, hindi magbabago ang pakikitungo ng Diyos sa inyo. Kagaya ng ating mga apostoles sa ating ebanghelyo, lalong-lalo na si Pedro, mahal ka na Jesus. At kung si Jesus man, tanungin ka ngayon, iniibig mo ba ako? Alam mo na ang sagot niyan. Oo, Panginoon. Ngunit patawarin mo ako kasi sa mahabang panahon, nakalimutan kita. Ngunit salamat na rin dahil hindi nagbago ang iyong pakikitungo sa akin. Magsitayo pang lahat. Pagpatuloy natin ang ating banal na misa sa panalangin ng bayan. Minamahal kong mga kapatid,
bunga ng pagkaunawang isunugo tayo sa misyong, katulad ng kay San Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya at pananalig. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong bayan. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga may sakit at nababagabag, naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan, at kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama naming nasa langit, isugo mo ang iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa pagpapalaganap ng iyong kaharian sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng kayang nagdiriwang. Puhunan mo bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang paghahain ng iyong sambayanan upang pakundangan sa iyong kinalugdang mga alay, ang aming kalooban ay gawing dalisay sa pagdating ng Espiritong Banal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalulugdan
Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay, ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang nagparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagmunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig
ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming nasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkadalisay mo sa amin at sa pakikinabang sa ginanap namin ngayong pagdiriwang, ipagkaloob mong ito ay maging pagsasalo sa patawad at buhay na aming kaloob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.